Hello again, ganda Kachika Live! Kumusta po kayo mga Kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Ngunit bago po yan, gusto ko lamang pong kunin ang pagkakataon ito upang pasalamatan po kayo sa patuloy niyo pong pagsuporta at paniniwala sa channel na to. Maraming salamat po. For today's video, may update na naman po tayo about nga po kay Miss Catherine Bernardo. Heto na naman po ang mga basher. Dahil nga po, may bago na naman pong issue na binabato nga po dito kay Miss Catherine Bernardo. Pero bago po yan, magbibigay muna po ako ng update nga po dito kay Mr. Benjamin Alves. Sobra nga po ang pagkayamot ni Mr. Benjamin Alves matapos nga pong ipost sa social media ang tungkol nga po sa 500 Noche Buena budget na itinutulak nga po ng Department of Trade and Industry, DTI kung tawagin. Para nga po sa aktor, garapalan nga po itong pambabastos sa mga manggagawang Pilipino na araw-araw na nga po nakikipagsapalaran para matawid nga po ang buhay. Kahit nga po si ChatGPT di kakayanin i-render yung 500 pesos Noche Buena na yan. Madaming reaksyon nga po sa pahayag na DTI Secretary Cristina Roque na kaya raw maghanda o maghahain ng basic Christmas meal para sa isang pamilya na may 4 na miyembro gamit nga po ang 500. Sa hiwalay na post nga po, kinastigo na rin ng Kapusi Star ang gobyerno na pilit na pinakakasya ang publiko sa barat na budget. Bakit niyo po pinagtitipid ng 500 pesos yung mga Pinoy for their Noche Buena? E garapal nga po marungurakot ang mga opisyal on a random Tuesday, saad po niya. Dagdag pa nga po na isa pang post, magtatrabaho ka at makikipagsapalaran sa commute. Magbabudget ka buwan-buwan, linggo-linggo, maiiyak ka na kakaisip paano mo pagkakasya yung pera mo. Only for them to say, sapat na yung kita mo for Noche Buena. At hatuloy pa nga po ang kanyang pag-apila, stop disrespecting the working class. Gate nga po ni Mr. Benjamin, imbis maglabas ng unrealistic suggestion, ay dapat pagtuunan ng gobyerno ng pansin ang pagbababa ng presyo ng pangunahing bilihin. Subsidize the farmer, better transportation. Maybe no taxes for 300 years. Sambit pa nga po niya. Dagdag pa nga po muli ni Mr. Benjamin, I'm fully aware that I'm having crash out because of this. Sa huli, may matapang na panawagan nga po ang aktor. I say no taxes until the government can figure out a very public, very transparent method of distributing our money. Bukod nga po kay Mr. Benjamin, nauna na pong nag-post sina Miss Pokwang, Edo Manzano, Digi Chacha at ilang pang celebrities ang parehong pagkadismaya sa nasabing budget na sa Noche Buena. Napag-alaman po natin sa kabila nga po ng pababash, nanindigan pa rin nga po si Secretary Roque na talagang posible ang 500 budget. Batay umano sa pinakabagong Noche Buena price guide ng DTI. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Hindi nga po nakaligtas si Mr. Miguel Tan Felix sa tila naging scam sa kanyang palhasyon sa South America. Sumalang nga po ang aktor sa programang Fast Talk with Boy Abunda, Hamakaidan. Ikwinento nga po ng aktor, ang di niya malilimutang karanasan sa Brazil. Kwento nga po ni Mr. Miguel, very excited pa siya sa trip niya, na kahit may mga nagbabala nga po sa kanya tungkol sa mga delikadong lugar at mga tao na pupuntahan ito. Inamin nga po niyang namangha siya sa ganda ng nature, pati na rin po sa nightlife ng nasabing bansa. Ngunit syempre, hindi pa rin po mawawala ang konting aberya. Na-scam lang po ako ng 20,000 kasi first night ko sa Rio. Kumain ako sa restaurant, medyo malungkot ako noon kasi birthday ko sa Pilipinas, sabi nga po ni Mr. Miguel. Dahil medyo sente at siguro hindi masyadong nakabantay, ang nangyari raw instead na 2,000 ang naibigay ko ay 20,000. Hindi niya agad napansin ang pagkakamali at saka lang niya na-realize kinabukasan matapos nga pong tignan ang kanyang wallet. Kuninik-kunik ko nga po, binalikan ko at araw-araw ako nandoon sa restaurant na yon. Sambit pa nga po na aktor na nakipag-ugnayan pa raw po siya sa may-ari ng restaurant. Pinag-aralan po nila ang CCTV pero nakakalungkot walang malinaw na kuha ng eksena kung paano niya naibigay ang 20,000. Kaya naman, biro nga po ni Mr. Miguel, so sabi ko, birthday ko naman, regalo ko na lang sa kanya yon, sabay tawa. Sa kabila nga po na walang pera, sinabi ni Mr. Miguel na ang bakasyon niya ay isang alaala na hindi niya malilimutan at sulit pa rin sa karanasan. Samantala, marami na naman po ang humanga kay Catriona Gray. Nang bigla mga po itong bumulaga sa kainitan nga po ng araw nitong linggo ng tanghalis, EDSA Shrine para dumalo nga po sa Trillion Peso March. Although, parang hindi naman po na-shock ang mga tao na maaga pa lang nga po ay nasa rally na nga po ito si Miss Catriona. Dahil palagi naman itong ginagawa ng ating Miss Universe 2018. Bukod nga po sa pagiging bukal nito sa paglaban sa korupsyon at ay papangkatiwalian sa pamahalan at lipunan sa social media,
Sabi nga po, she walked the talk. Kumikilos siya at hindi lang puro kuda. Sa rally pa lang ay puring-puri na nga po siya naman nasa venue dahil tila dead mga araw po ito sa pagiging queen. Ayon pa nga po sa kwento na mga nakakita kay Miss Catriona, nagyakad daw po ito sa init ng araw at nakihulbililo sa taong bayan na nakapwesto nga po sa lansangan. Halos walang makeup nga po si Miss Catriona na nakasuot lang po ng white sleeveless shirt at pants. Sobrang dami naman po ng mga positive comments sa online world na ginawang ito ni Miss Catriona. Hindi nga lang daw ito kinilakilalang pinakamatalino at pinakamagaling na Miss You, si Miss Catriona, isa rin din daw ito makabagong bayani dahil ginagamit niya po ang tama ang kanyang platform sa mga makabuluhang bagay at relevant social issues. Hinihiling nga po natin na sana mas marami pang beauty queens ang tumulad sa mga ginagawa ni Miss Catriona. Yun nga pong tutularan at hindi puro pagpapaganda at sosyalan lamang po. Samantala, dumako naman po tayo sa update natin about nga po dito kay Miss Catherine Bernardo. Pinasilip nga po ni Miss Catherine Bernardo ang buhay niya ngayon sa recent post nga po ng batang aktres sa kanyang social media account. Makikita nga po sa series of photos ni Miss Catherine Bernardo na nakapost sa IG nito ang mga taong kasama niya, kung saan siya nagpupunta at kung ano-ano ang mga pinagkakabahalan niya nga po ngayon. At syempre kung paano niya binabalanse ang kanyang personal at professional life. Sa ilang larawan nga po ay makikita kung gaano pa health buff nga po si Miss Catherine Bernardo ngayon. Pati nga po sa pagkain ay halatang pang-maintain na malusog na katawan. Bukod nga po sa mga litrato, proud na pinost nga po ni Miss Catherine Bernardo ang short video kung saan mapapanood na nagdadrive po siya ng coaching sasakyan sa gitna nga po ng traffic. May caption pa nga po dito si Miss Catherine Bernardo, Little Driving Anxieties. Konti na lang at kering-kering na nga po ni Miss Catherine Bernardo, gumala-gala mag-isa ngayon dahil marunong naman po siyang mag-drive. Sobrang saya po natin mga fans dahil po kitang-kitang malayo-malayo na po talaga at napapabalita pa nga pong living independently na po ito si Miss Catherine Bernardo. Mukhang wala nang pwede magsabi kay Miss Catherine Bernardo kung ano dapat gawin, especially her family na nakatira sa magara niyang bahay. Ang hindi lang po natin magustuhan, ito nga po, mga bashi na naman po ulit na may kinalaman kaya ang napapabalitang boyfriend ngayon ni Miss Catherine Bernardo na si Mayor Mark Alcantara sa mga bagong adventures ni Miss Catherine Bernardo sa buhay nito. Pero may mga issue na di umani pabor nga po ang ina ni Miss Catherine Bernardo na si Mami Min Bernardo sa mga ginagawa ng kanyang bunsong anak. Tanong ng mga karamihan, totoo kaya ito? Habang tayo naman po mga solid fans ni Miss Catherine Bernardo ay positibo ang dating nito sa batang aktres. Sabi po nga natin she looks happy and contented. Basta ang mahalaga nga po ay happy po si Miss Catherine Bernardo sa ano pa man ang kanyang gawin sa bago niyang mundo ngayon. After all, nasa tamang edad naman po si Miss Catherine Bernardo para magdesisyon sa buhay nga po niya. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.